Benta po ni Ramon S. ang Petron sa gobyerno. Magkano po kaya aabutin ito at kaya ba itong i-manage ng mga nakaupo? Madam at mga boss, pakikabit muna ang mga seatbelt nyo dahil itong pag-uusapan natin hindi lang basta negosyo. Isa itong dambuhalang sampal sa muka ng mga nakaupo. Saktong-sakto yung tanong na yan. Si Ramon S. Ang o RSA mismo ang naglatag ng hamon na yan. Unang inalok noong 2021 at heto't binuhay niya ulit ngayon dahil sa tindi ng crisis sa energy at pag-akyat ng presyo ng langis. Ang linyada niya, kung sa tingin ng gobyerno mas magaling silang magpatakbo, bilhin na nila. Payag pa nga siyang hulugan o by tranches at sa fair market value para hindi mabigla ang kaba ng bayan. Pero himayin natin yan gamit ang katwirang kanto. Magkano ba talaga ang halaga ng dambuhalang pating na ito? At kaya ba ng bulsa ni Juan de la Cruz na saluhin ito? Ilabas ang dambuhalang calculator. May tatlong paraan para silipin ang halaga ng Petron. Una, yung stock market price o market capital. Silang magpatakbo, bilhin na nila. Payag pa nga siyang hulugan o by tranches at sa fair market value para hindi mabigla ang kaba ng bayan. Pero himayin natin yan gamit ang katwirang kanto. Magkano ba talaga ang halaga ng dambuhalang pating na ito? At kaya ba ng bulsa ni Juan de la Cruz na saluhin ito? Ilabas ang dambuhalang calculator. May tatlong paraan para silipin ang halaga ng Petron. Una, yung stock market price o market capitalization. Kung titignan mo ang shares nila sa merkado ngayon, ang kabuuang halaga ng kumpanya ay naglalaro sa 27 billion hanggang 30 billion pesos. Kung ganyan lang sana kaliit ang presyo, kayang-kayang bayaran niya ng gobyerno ng walang kahirap-hirap. Kaso idol, hindi dyan natatapos ang kwentuhan dahil malayo yan sa totoong dambuhalang halaga na babayaran. Pangalawa, silipin natin ang tunay na halaga ng ari-arian o book value. Siyempre, hindi ibebenta ni RSA ang Petron ng palugi. Kung bibilangin ang mga solidong assets nila, yung dambuhalang $2 billion refinery sa Bataan, libu-libong gasolinahan at operasyon sa Malaysia, umaabot yan sa 95 billion hanggang 105 billion pesos. At pangatlo, dito tayo magkakaalaman idol, ang nakatagong dambuhalang utang o enterprise value. Sa mundo ng negosyo, kapag binili ng gobyerno ang kumpanya, sasaluhin rin nila ang mga utang nito. Ang liabilities ng Petron ay umaabot sa mahigit 200 billion hanggang 250 billion pesos. Ibig sabihin, kung bibilhin ng gobyerno ang kabuuang equity at sasaluin ang lahat ng obligasyon, ang pinag-uusapang fair market value na transaksyon dito ay aabot sa 300 billion hanggang 350 billion pesos. Ngayon, ang malaking tanong sa kanto, kaya ba ng pader ng gobyerno na bilhin ito? Sa madaling salita, oo, uubra sa papel. Pwedeng mangutang ang gobyerno, mag-issue ng sovereign bonds, o pumayag sa hulugan na offer ni RSA. Pero practical ba at sino ang kawawa sa dulo? Silipin natin ang mangyayari. Una, butas ang bulsa ng bayan. May trilyon-trilyon na tayong utang bilang bansa. Kung uutang na naman ang gobyerno ng daan-daang bilyon para lang bilhin ang Petron, sino ang magbabayad ng interes? Tayo ring mga ginagawang gatasan ng buwis, pinagbayad na tayo ng pambili, pagbabayarin pa tayo ng interes. Pangalawa, ang sumpa ng pagkalugi. Sabi nga ni RSA, hindi laging panalo sa negosyong to. Noong 2020 pandemic, nalugi ang Petron ng 11 billion pesos. Kapag gobyerno ang may hawak at nag-spike ang presyo ng langis sa world market, mapipilitan silang isubsidize o ibenta ng palugi ang gas para hindi magwala ang taumbayan. At kapag nalugi ang kumpanya, kanino kukunin ang pampuno? Sa buwis na naman natin. At pangatlo, ang walang kamatayang kultura ng korupsyon. Idol, lokohan na ba tayo rito? Kapag napunta sa kamay ng gobyerno ang isang dambuhalang kumpanya, alam na natin ang galawan. Simpleng pagprint lang ng plaka sa LTO at pag-issue ng national ID, inabot ng siyam-siyam at puro palpak. Paano pa kaya kapag sila ang pinagpatakbo ng pinakamalaking oil refinery sa bansa? Baka maging bagong VIP lounge lang to ng mga amoy aircon na kawatan. Yung board of directors, pupunuin ng mga politiko, kamag-anak at mga retiradong general na walang alam sa supply ng langis kundi ang magpagas ng libre para sa mga convoy nila. Pagpipistahan lang ang pondo at mga kontrata sa loob. Sa huli, kayang bilhin ng gobyerno yan sa papel. Pero ang ibig sabihin yan ay isasangla natin ang kaba ng bayan sa isang napaka-risky na negosyo. Kaya hindi business deal yung offer ni RSA. Yung offer ni RSA, isa yung malaking sarkasmo para patahimikin ang mga politikong puro daldal pero takot naman sa totoong responsibilidad. Kaya kung tatanungin nyo ako sa ideya na bibilhin at patatakbuhin ng gobyerno ang dambuhalang kumpanya ng langis, ang tawag dyan, utang ng bayan ang ipangbibili, pero mga kurakot ang aani!